Robert! Robert, buti naman naisipan mong umuwi. Pumunta ka ba ng exhibit? Gusto ko lang makita yung pictures ng anak ko. Si Annalyn ba talaga? Or si Lynette ang pinuntahan mo doon? Moira, pwede ba? Teka nga! Amoy alak ka! Don't tell me, nag-celebrate ka dahil tinurn down ni Lynette ang proposal ni Carlos? Bakit mo ba ginagawa yun? Eh ako yung asawa mo! Hindi ka ba nahihiya? Ang dami mo agad sinabi. Moira, kaya nga nandito ako dahil asawa kita. But you make it so damn hard for me to choose you. May anak tayo. Kaya by default, kailangan kita mahalin. Pero sa bahay na to, daig ko pa ang isang preso na bantay sarado at paulit-ulit na pinaparusahan. Hey, love. Love. Hello. Kanina ka pa? Now lang. Sorry, kakagaling ko lang kay Lynette eh. Oh, dapat pala sinama mo na lang siya. I did, pero tumanggi siya. May pinagdadaanan kasi siya ngayon. May pinagdadaanan si Lynette? Hindi mo pa ba alam? Nag-propose si Doc Carlos sa kanyang kagabi. Ha? Ang ibig mo sabihin, ikakasal si Lynette kay Doc Carlos? Hindi. Actually, tinanggahan ni Lynette yung proposal ni Doc Carlos. Doc Carlos. Doc Carlos. Oh, Michael. Doc, nabalita ko kayo nangyari sa inyo kagabi. Pare. Ayoko nang pag-usapan yun. Doc, alam ko yung nararamdaman mo. Nag-propose din ako kay Lynette dati. Tinanggap niya. Pero, hindi lang umabot sa kasal namin. Alam mo, pare, walang kinalaman yung kwento namin sa kwento niyo. Doc, hindi mo naiintindihan eh. Kung ano nangyayari sa'yo ngayon, yan din ang nangyayari sa akin dati. And that's all because of RJ. Tingin ko may gusto pa rin si Lynette kay RJ. Walang kinalaman si RJ. Kung wala kang nasasabihin, may gagawin pa ako. Doc, ano walang kinalaman si RJ? Hanggat nandyan si RJ, hindi matutuloy ang kasal ninyo. Sigurado ako, mahal niya pa rin si RJ. Michael! Hindi mo alam kung anong sinasabi mo. May rason kung bakit hindi ko tinanggap yung proposal niya. At walang kinalaman si RJ doon, o kung sino man. I'm sorry, Lynette. Hindi ako nag-iisip. Pwede ba? Huwag mo nang uulitin yan. Kaibigan kita. Tatay-tatayan ka ni Annalyn. Kaya pwede ba? Huwag mo na kaming guluhin. Sorry, Doc. Pasensya na, Lynette. Sorry, excuse me. Lynette, pasensya na kay Michael. Hindi ako naniniwala sa kanya. Alis na ako. Carlos, gusto ko lang mag-sorry sa nangyari kagabi. I'm sorry kung napahiya kita, pero hindi yun ang intensyon ko. Okay lang yan. Wala tayong magagawa. Nangyari na eh. Carlos, ayokong maging unfair sa'yo. At lalong ayokong maging unfair sa sarili ko.
Nabigla ako sa ginawa mo kahapon kasi hindi ako handa. Totoo yung sinabi sa'yo ni Michael. Nag-back out ako sa kanya kasi napilitan lang ako mag-oo. At yun ang ayokong mangyari sa'yo. Ang gusto ko kung magpapakasal ako, yung handang-handa na ako. Yung alam kong sigurado na ako. At gusto ko yung mapapangasawa ko, yung mapapakasalan ko. Kilalang kilala ko na. Carlos, niloko na ako ni RJ noon. Ayoko nang maloko pa. Ayoko na mangyari yun. Sana naiintindihan mo ako. Lynette, I'm sorry. Doc Carlos, can we talk? Yes, Dr. Javier. Doc, hindi naman sa nanghihimasok ako sa relasyon niyo ni Ma'am Lynette. But I think, kaya hindi niya tinanggap yung proposal mo sa kanya dahil meron siyang nararamdaman na meron kang tinatago sa kanya. Dr. Javier, alam mo ang sitwasyon ko. But you still owe her the truth. Doc, trust is the basic foundation of any relationship. Ang lakas ng loob mong mag-lecture tungkol sa trust. Samantala ikaw mismo, tinago mo ang sekreto mo sa amin. Doc, yun na nga eh. Alam ko na walang magandang maidudulot yung pagtatago mo ng katotohanan sa mga tao sa buhay mo. Lalo kang mahihirapan, lalong lalaki yung problema mo kapag nabisto ka nila. Believe me. I won't let that happen. So, wala kang balak sabihin kay Ma'am Lynette yung katotohanan? Doc, listen, if you really want to marry her, you need to tell her about Zoe. Dr. Javier, the truth will destroy us all. Kahit sa akin si Lynette, si Annalyn, si Moira, si RJ, kahit si Zoe. Masisira ang buhay namin lahat. And worse, masisira kami ni Lynette. Ayokong mangyari yun. Hindi ko kaya. Dahil mahal ko si Lynette. Selfish ka pala eh. Paano naman si Annalyn? Isipin mo naman si Annalyn, Doc. Si Zoe. Pinagkakait ni Zoe, si Doc RJ, kay Annalyn. Kahit wala namang karapatan si Zoe sa kanya. Alam mo, Doc Javier, ayoko lang magulong buhay naming lahat. Fine. Kung hindi mo sasabihin yung katotohanan, ako ang magsasabi.